Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno, at inihayag mo kami lubos na kinupkup bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pangindapating maging tagapagpa ng kanyang katamban. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay.
Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katalamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kalwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sila Pedro, Juan at Santiago. Samantalang sila'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kasi sana'y lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagdiningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang mapadis na sa tabi ni Jesus sa mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo, hindi nila nalalaman ang kanilang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng ating Panginoon. Ang mensahe ito mga kapatid tungkol sa ating pakikinig. No? Ang nakikinig na may pagtalima ay nakapagbagong anyo. No? Ang nakikinig na may pagsunod ay nakapagbagong anyo. No? Nagbibigay siya ng pagbabago. Pero lahat yun ay mangyayari lamang kapag tayo ay mayroong pag-ibig o pagmamahal. Isang bagay, isang tao, sa isang sitwasyon. No? Pagkikinig na may pagtalima. Halimbawa, kung ikaw isang mag-aaral. No? Kung wala kang pag-ibig dun sa kurso na kinukuha mo, kahit nakikinig ka, no? At may pagtalima, pero half-hearted. Hindi mo gusto, hindi mo ibig. Chances are, parang hindi rin maganda grades mo. No? Kung ikaw halimbawa isang manggagawa, no? Sa pakikinig mo at pagtalima, pero hindi mo ibig ang iyong pagtatrabaho o yung klaseng trabaho na meron ka, hindi ka mababago ito, hindi ka maging masaya. No? Kahit kasama mo sa kumpanya, sa pagtatrabaho, nararamdaman nila na hindi ka okay. Parang mabigat kasama. No? Ganyan. No? Ganun din sa buhay pananampalataya sa ating paglalakbay, no? Bilang mga Kristiyano at alagad ni Jesus, lalo sa ating kapanahunan. Napakahalaga ng pakikinig sa dami ng tinig na siyang ating napapakinggan sa ating paligid. Minsan nalilito na nga tayo kung anong ating pakikinggan, no? Sa dami talaga, no? At lahat ay sila'y tama na. Pero ang pinamagandang landasin ng katotohanan para mapakinggan, ang isang tunay na katotohanan, no, ay lang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sabi nga, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan." Kaya ang pakikinig na may pagtalima, bunsod ng kanyang pag-ibig, na ibig sabihin ibig mo, gusto mo, pwede kang mapanibago nito eh. No? Pwede kang mapanibago. Pag kayo na panibago, meron yung ripple effects sa paligid mo. No? Sa ecology, sa mga tao na kasama mo sa paligid mo. Dahil kayo mayroong pakikinig, no?
sa landas ni Jesus sa kanyang turo, no? At may pagtalima na may pag-ibig, ikaw'y magniningning din sa iyong mga kasama. Mararamdaman nila, makikita nila na ikaw ay naging tunay na saksi ng mabuting balita. At ikaw mismo ay magiging isang mabuting balita. Kung ikaw'y nakikinig na may pagtalima, no? Kasi nga, di ba, sabi nga dito, ang talagang nagbigay ng attestation dito kay Jesus ay ang Ama. Bukod kina Moises, kay Elias, isang patotoo na siya nga, no? Na siya dapat nating pakinggan. At talaga namang pinatibayan pa ng Ama, ito ang kinalulukdan kong anak, makinig kayo sa Kanya. Paano kinalukdan ng Ama ang anak? Sa pamamagitan ng Kanyang pagsunod, pagtalima niya sa kalooban ng Ama. At tayo bilang mga mananampalataya, paano ba pagtalima o pagturing o conformity sa English kay Jesus? Yung pagsasabuhay ng kanyang buhay. Bilang mga mananampalataya, we need to live out yung tinatawag na Paskwa ni Jesus. His passion, death, and resurrection. The Paschal mystery of Jesus. Because the obedience of Jesus was perfected when He died on the cross. Ang kanyang pagsunsama ay nagkaroon ng matibay na panuntunan sa kanyang pagsunod sa Ama sa pamamagitan ng kanyang pagamatay sa krus para tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya bilang mga alagades, napakahalaga ng pakikinig sa Kanya. Sa Latin nga, Dicemus, yung isang mag-aaral ay nakupo sa paanan ng kanyang guro. No? Ang isang disipulo ay nakaupo, nakikinig intently sa guro. Pero depende sa behavior. Pwedeng makinig, tumalima, pero wala namang pag-ibig, wala din. Wala din mangyayari. Kaya napakalaga ng element, pundasyon ng ating pakikinig na pagsunod na nakaugat sa pag-ibig. No? Sabi nga na St. Maximin Kolbe, only love creates. Ang pag-ibig ay nakapaglilikha. No? Ang kasalanan, nagbibigay ng rapture, no? Ng sugat, hidwaan, sakit, at pagkakasala. Pero ang pag-ibig ay nakapaglilikha sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya mga pati sa ating pong paglakbay bilang mga mananampalataya, sana maglinga sa ating puso, no? Sa ating pakikinig, na may pagtalima at bunsod ng pag-ibig natin sa Panginoon Diyos, pagsampalataya natin sa Kanya, para tayong lahat ay maging tunay na masaksi ng mabuting balita at maging tunay ng liwanag ng katotohanan ng Diyos na mayroon Diyos na maasahan at mayroon Diyos na nagmamahal, nagpapatawad sapagkat Siya ang tangi nating pag-asa, ang ating daan, ang ating katotohanan at ang landas natin sa buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Maria ang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinapo sa krus na matay inilibing. Nanawag sa kaniloonan ng mga yumao. Na may itong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmulat, paririto at hukom sa mga buhay na matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagbabago anyo, hinihayag ng Ama ang kaluwalhatian ng kanyang anak. Hindi natin nakita ngayon ang kanyang kaluwalhatian, subalit sa ating paghihintay sa kaharian, manalangin tayo sa Ama, sa ngalan niya ang ating tutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kalwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagdurusa naway makita ang kanilang hinaharap sa nagbagong anyong manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad ng niluwalhating katawan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon Diyos, na kamamanghang narito kami, tanggapin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito, na titipon upang marinig ang iyong mga salita at mag-alay ng sakripisyo ng iyong anak, na nabubuhay ng hari magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagulat sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Kapuri-puri kayo sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at buwan ng ngayong paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ka poon magpakailanman. Mundo kapag kami matusunan sa iyo ng buong puso. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalukdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga hain namin naway maging banal, sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnawa sa sinag niyang maningning, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang diba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pagmatakot ng mga alagad na magaganap sa krus.
Dito inilahad niya sa kanyang sambayanan ang magliliwanag ng tanang kanyang pinangunguluhan. Kaya kaysa na maanghel nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banalig ang buka ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kulob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon namin Papa, ni Elias na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga patid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa nakabayak ng kanyang puso si San Jose, kaysa na mapustol na lahat ng banal na namuhay dito sa digdig ng kadugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubini ng nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay po kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa ngalan ng mga katulad para sa buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin. Sa pagiging kalarawan na nilob mong magpamalas ng pagdiliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na papagdiriwang natin na banal na misa, humayo ka sa kapayapaan para ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.